yung, lalo na po sa mga bago natin mga kasama, hindi po accidental na dito po tayo. Amen po ba? Hindi po ang bagyo. Dahil anak po tayo ng Diyos. Amen po ba? Sasabi nga po, bagyo ka lang, anak kami ng Diyos. Bago po tayo nakasimula sa ating praise and worship, nais ko pong ibahagi ang verse po na ito mula po sa 1 Thessalonica 5:16-18. Magalang kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pagkikipag-isa kay Jesucristo. Amen? Tatlong simpleng utos lang po yun. Pero malalim po yung epekto. Meron po siyang taas po na. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan.
Hallelujah. Let's continue singing to our God. Patuloy po tayong mahal sa ating Panginoon. Kaya, O Diyos, hindi ka nagbabago. Kaya dakila, Panginoon, sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras, O God. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan sa lahat ng oras. Tunay nga, O Diyos, ikaw'y walang katulad. Ikaw'y aming dadakilain at pupurihin. Nagpapakumbaba kami sa iyo, O Diyos. Salamat, salamat. Ikaw ako ay nadakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
You're King of Kings and the Lord of Lords. Come on, church, let's worship our God. Hayaan mo na ang isang Espiritu ang manguna sa iyo to worship God. Hallelujah. Father God, salamat po sa oras na ito. As we gather in this place, O God, para purihin ka, sambahin ka, sa Espiritu katotohanan, O God. And may yung Espiritu, O God, at siya namin marinig maranasan for today, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga bibig, Panginoon, ay magsasalita ng papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Let's pause for a moment. Hayaan na natin tumahimik yung ating kapaligiran. Let's listen to our heart. Listen to the voice of God. Gawin mo ang presensya ng ating Panginoon. Hindi lang tayo aawit, kundi makikinig sa presensya niya. Marahil may sinasabi ang Lord sa iyo sa umaga ito. Dinala na niya sa lugar na ito dahil may dahilan siya. Pasalamatan mo siya. Hayaan muna natin ang problema o worry sa ating buhay. Let's focus on God today. Kung saan may kabigatan yung ating kalooban, parang napapalo na tayo, araw-araw na lang. Pero nandito pa rin tayo. Lord, nandito ko po kami, O God. Kailangan kami, Lord, na basta lang pumunta dito, Lord. We are here, Lord. Nagpapakumapa, Lord. Nagpupuri, sumasamba, O God. Lord, maraming bagay na hindi namin kaya. Mahina kami, O God, pero ikaw ay malakas. Ikaw ang aming kalakasan, O God. Lord, right now, seek our heart, O God. Yung gutom, auhaw sa iyong presensya, sa iyong mga salita, O God, yung magiging buhay namin, O Lord. Lord, yung mga araw na ganito, O God, you take opportunity, privilege, O God, lumapit sa iyo, makahinig sa iyo, O God. Salamat, O God. Hindi dahil, Lord, kami ay nandito, sumusunod sa iyo, kundi yung grace mo, O God. Biyaya mo lang, Lord, lahat ng bagay na natatanggap namin, O God. We not deserve of everything, O God. Dahil mabuti ka, tapat ka, O God. Lord, salamat. At patuloy kami magpapasalamat sa iyo, God. Sa buhay na ito, na pinagkaloob mo sa amin, God. Nagkatiwala mo sa amin. Hayaan mo, Lord, na yung Espiritu ang mamuna sa amin to do your will at to purpose mo, God, sa aming mga buhay. Lord, right now we pray for each and everyone. Narito ngayon, Panginoon, to bless them, O God.
Lord, marami po kami pinagdadaanan. Marami po kami mga suliranin ng lahi. Pero di kami titigil, O God, malalaman sa iyo. Magtitiwala, maniniwala sa iyo, God. Lord, salamat po. At every day, Lord, sa battle for us, pero kasama ka namin, O God. At hindi natatapos ang bawat araw na hindi po kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo. Ibalik ko, Lord, yung heart, O God. We pray for each and every one, O God, yung mga kasamahan namin na wala ngayon dito. We pray for them, O God. Alam ko, Lord, na gusto nila ay narito, pero Lord, we pray for them kung mga dahilan, O God. Maguna, Lord, yung will mo sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, salamat po for the great hope, for the joy that we have, O God, at kapayapaan, Lord, sa aming mga buhay. O Diyos, hindi mo sa nabatan mo si Lord. Yes, O God. Bigyan mo, Panginoon, ang aming mga dalangin. Church na to, God, sa kami tinitipon mo, God. At every soul na pumunta dito, Lord God, ay makarinig sa iyo. Hindi lang, Lord, information, kundi transformation, Lord, sa aming mga buhay. Yung word mo, God, hindi lang ito, Lord, na pinakikinggan, hindi sinusunod, Lord God. Right now, Lord, we ask you to open our heart. Tumalun sa aming mga puso yung bawat distractions mo. Mga salita mo, God, sa amin. Lord, isa pa po, maraming salamat. Blessings to see everyone. Jesus! 1, 2, 3, Jesus! That's good. Alright. Good time. God is good. Matinding, amen? I can really feel the presence of God. Amen? Are you blessed? Amen! Masandi po mag-worship kay Mama Liguane. Itang wala pong ating kang program niya. O, narinig ko ito. Next naman. Amen? Praise God. Thank you, Holy Spirit. Sige po, kaya na mo pong children, you can go to your Sunday school, follow Teacher Andrea. And Reverend adults, we can all be seated in the presence of God. Are you ready for the word? Amen. Amen. Sige po, manalangin tamo. Let's pray. Lord, thank you for this morning. Sa lahat nga po ng panahon, Lord, you are God. Whether bumabagyo, maaraw, ano man ang panahon, Panginoon, physical or sa aming mga buhay, you are still God. You are still in your throne. Salamat sa makapangyarihang salita mo, Lord God. We open our hearts, our mind, and receive the revelation coming from your word. Holy Spirit, our senior pastor, manguna ka sa amin, mangusap ka. Gawin mo yung hindi po namin kaya gawin in our lives. Gawin mo, Lord, yung purpose mo ngayong araw nito na nandito ang bawat isa. That your will be done and that your kingdom come. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. May handouts na po bang lahat? Maganda po sinusulatan nyo yan kasi that is only an outline. Wala pa po dyan yung talagang pinaka-explanation and verses and messages. Amen? Kamusta po kayong lahat? Mabuti? Ang magandang sagot is, better than I deserve. Amen? Mabuti ang ating kalagayan, more than for the things that we deserve. Amen? Meron po akong binabasang libro ngayon. It's entitled
to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. Isa po siya sikat na American author. And to be honest, whether anong estado mo sa buhay, you still have worries. Amen? Whether mayaman ka, sikat ka, o mahirap ka, tingin mo, or middle class ka, bawat tao ay may wino-worry at mayroong pinoproblema. Tama po ba? Amen? It's just a difference of kung gaano ba ka-better ang pinoproblema mo. Meron tao ang wino-worry, paano ba bayaran ang kanilang utang? Merong ibang tao, iniisip paano gagastusin ang kanilang pera. Amen? Parehas na may problema. Ang isa ay merong mas better na problem. Amen? Pero lahat po ay merong wino-worry. Tama po ba? In our finances, wino-worry mo yung darating na bill, yung inutang mo, no? Yung job security mo. May trabaho ka na pero nag-worry ka pa kung tatanggalin ba ako or makakasama ba ako sa layoff. No? So we have this sort of anxiety sa ating buhay. Pagdating naman sa health, pag meron kang naramdaman na parang tumusok sa tagiliran mo, ay, nandiyan ka ni Lord. Tinako yata ang appendicitis. May sumakit dito sa bandang dibdib mo, Lord. May cancer na po yata ako. Diba? May problem na po yata ang aking heart. Kung ano-anong bagay po ang ating problema. Tama ba? Minsan yung health ng kapamilya mo, anak mo, asawa mo, iniisip mo, wino-worry mo. Amen? But, ang bottom line po, ng lahat ng anxiety and worry ng isang tao is life preservation, no, na tinatawag, or survival. Paano ba siya makakapagpatuloy sa kanyang pamumuhay ng maayos? Yun ang iyong wino-worry, di ba? Our future. Amen? Pero alam niyo po ba na meron pong sinasabi ang Bible about following God. No? Akala po natin kapag tayo po ay naging anak ng Diyos, solve na ang lahat. Amen? Yung parang dito sa lupa, yung ating buhay ay magiging hayahay na. No? Parang sarap buhay na. Ganun. Pero alam niyo po ba sa mga disciples ni Jesus, meron po siyang sinabi. Sabi niya sa Matthew 16, verse 25 to 26, sapagkat ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahama ang kanyang kaluluwa? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Amen? Ang kausap po ni Jesus dito ay ang kanyang mga disciples. Kasi all along, ang thinking nila, ang darating ay political leader. So, ililigtas sila mula sa kanilang kahirapan, oppression. Pero ang dumating ay servant leader. Dito po sinabi ni Jesus yung sa verse 24 na kailangan i-deny mo yung sarili mo and take up your cross and follow me. No? So, ganun po yung context noon. No? Alam niyo po sa ating buhay, sa pagsunod sa Panginoon, hindi po lagi blessing, blessing, blessing. Minsan meron pong sacrifice. Amen po ba? Amen. But it doesn't mean na hindi na po natin kasama ang Panginoon. Alam niyo po, kung ipipreach lang dito sa church na, oh, just follow God, yung sinatawag nila ng prosperity gospel. No? Yung prosperity gospel, ang sasabihin sa'yo is always blessing, blessing, blessing. And that can attract a lot of people to believe. Pero dito, in our church, sinisikap po natin na hindi po natin i-water down. Ibig sabihin, palabnawin yung message about ng gospel. Amen? Ang pinipreach po natin dito, minsan kahit masakit, is yung talagang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi attractive pag sinabi mo kailangan mo mag-sacrifice sa isang tao. Tama po ba?
Pero pag sinabi mo, i-bless ka ni Lord, ang lakas ng amen yan. Tama po? Diba? I-bless ka ni Lord. Mumultiply yan, siksik, liblig, umaapaw, I receive, I receive. Pero dito sinasabi ni Lord, kapag minahal mo yung buhay mo, kapatid. Ayun yan, dahil nga minuwari mo, di ba? Yung kung narinig nyo na po, natatanda yung pinits ko dati. Ang nakakasakal ng faith ay yung sobrang pagnanais na yumaman ng isang tao. Alam mo kapatid, naiintindihan ko po kayo yung gusto natin na magkaroon po ng mas angat na pamumuhay. Hindi naman per se gusto mo yung paper bills eh. Gusto mo yung kayang mabili nung katumbas noon. Amen? Yung comfort, di ba? Pinag-aaral po natin ang ating mga anak. Tayo ay nagsisikap, nag-uumpisa ng mga business, nagtatrabaho, nagsusumikap sa trabaho upang mabigyan po sila ng masarap na pamumuhay. Amen? Pero alam niyo po sa pag-aaralan natin ngayong umaga nito, siya ay tinawag ng Panginoon, pero parang kabaligtaran ang nangyari sa Kanya. No? Hindi po kaagad sarap or hayahay or blessing ang Kanyang naranasan. Amen? So Jesus, dito po sa Matthew 16:25-26, Jesus flipped, no, binaliktad ng ating Panginoon ang expectation ng Kanyang mga disipulos. No, following Him meant losing power, status, and even life. Kasi nire-ready niya yung Kanyang mga disciples, di ba? Kung pag-aaralan ninyo ang history, grabe ang kamatayan ng Kanyang mga disciples. No, merong binalatan ng buhay. Merong pinakuluan sa kumukulong mantika or oil. Amen? Naging pork, chicharon. Grabe. Pero alam niyo po, ito po ang sabi ng Luke 16:11. Money is just a test, no? It is not the true blessing. Riches, sabi po dito sa Luke 16:11. Sabi ng verse, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kaya kapatid, money is not the true riches, reward, or blessing. Money is a test. Pag binigyan ka ng Panginoon ng pera, worldly wealth, sasakyan, bahay, kapatid, remember this, that is not a reward. That is a test. Tinitignan ng Panginoon kung katiwa-tiwala ka sa worldly wealth. Kasi sabi niya, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? If yung worldly wealth, you cannot handle. Amen? So yun po yung introduction po natin. Amen? Yung ating worry about money and all. No? So punta po tayo. Ano yung anong connection? Okay? Anong connection ng message natin doon sa ating introduction? Okay? So punta po tayo sa life ni David. Okay? Sino po nakakakilala kay Haring David? Amen? Sikat na sikat si Haring David. A man after God's own heart. Sa edad na 15 years old, siya po ay inanoint ni Prophet Samuel to be the next king of Israel. During that time, isa pa lang ang nagiging hari ng Israel, named King Saul. Okay? So matigas ang ulo ng mga Israelita. Sabi ng Diyos, ako ang inyong magiging hari. Pero sabi nila, Lord, dada ka malakakakit karating. Tatakot ka binigyan ang presence. Diyan yung kaming hari. So yung naging first king nila is si King Saul. Okay? So, but at the age of 15, i-anoint ni Prophet Samuel si David, no, anak ni Jesse, to be the next king. So, papalit kay King Saul. And then, at the age of 15 to 17, sabi ng mga Bible scholars, yun yung edad na natalo niya ang higanting si Goliath. No? So, siya yung isang Pilisteo na laging nagmamock sa mga Israelita dahil natutuwag yung mga sundalo ng mga Israel, no? Taga-Israel. So, nung narinig ni King David, siya ang lumaban at napatay niya si Goliath through tirador, okay? Sling, okay? And then,
simula noon, siya po ay naging sikat, no, na hero ng Israel. Okay? So he joined Saul's army and married yung anak ni King Saul. Ang pangalan niya ay Michal. Okay? So naging son-in-law po siya ng hari. Okay? And then at the age of 30, doon pa lang po siya naging talagang hari. Okay? So titingnan po natin yung kwento, yung story. Ano kayang pinagdaanan? Simula nung siya ay 15 years old hanggang marating niya ang edad na 30. Biruin mo yun? Dineclare ka na next king at the age of 15. Pero talagang umupo ka pa lang sa trono at the age of 30. Ilang taon ng difference? 15 years. Before niya narating yung God-given destiny niya. Amen? And alam niyo po ba ito? Punta lang po tayo. Anong nangyayari sa kanya? During that time, nagkaroon po ng jealousy ang unang hari sa kanya, si King Saul. Because yung Spirit of God lumipat na kay King David. During that time, no, the Old Testament, hindi po lahat ng tao ay pinapanahanan ng banal na Espiritu. Unlike today, no, lahat ng mga mananampalataya ay merong Holy Spirit inside of them. Amen? So during that time, naging jealous si King Saul kay David. Nasa kanya na yung presence ni Lord. At ang sinasabi ng mga tao during that time, nung napatay niya si Goliath, no? And then napasama siya sa army ni King Saul, no? Ang kanta nila is, King Saul killed hundreds, David killed thousands. So nahigitan niya yung honor ng hari. No? And of course, delikado yun kapag kinaingitan ka ng hari. Okay? Alam niyo yung ginawa po ni King Saul? Mahigit pumunta is an evil spirit, was an evil spirit, na tinotorment siya. Every time that David plays a lyre, okay, isang instrument po yun, nawawala yung evil spirit na nagtotorment kay King Saul. Okay. So sabi niya, during the time na nag-visit si David bilang taga-play ng instrument na yun, yung kanyang pana, sabi niya, I will impale David sa pader. Kasahan niya, baling pader. He tried that 2 times, pero hindi siya nagwagi dahil kasama ni Lord si David. Amen? So that was 2 times. No? And then, yung next na tinry niya na patayin si David is indirect way. No? So pinasama niya si David sa kanyang army at sinasadya niya na ipadala siya sa mga mapapanganib na misyon. So he made David leader of 1,000 army. Okay? Pinapadala niya sa mga wars. No? Pinufront niya sa mga battle. At ang sabi niya, kapag na-win mo yan, pag napanalo mo yung war na yan, ipapakasal ko sa iyo yung panganay kong anak, si Mechab. Pero hindi yun tinupad ni King Saul. Kaya nangyari, sa susunod niyang laban, ang ibinigay sa kanya ay si Michal. Okay? Kaya yun ang naging asawa din ni David. No? So yun yung another way ng kanyang pagtatry na ipapatay si David. Okay? And then, dahil kaibigan din ni David, si Jonathan, na anak ni King Saul, no? He was his best friend. Tinry din, no? Inuutos din ng hari kay Jonathan at ang kanyang inner circle, yung mga malalapit na sundalo kay David. No? Sabi niya, patayin niya si David. Pero ginagawa ni Jonathan, dahil best friend niya si David, tinitimbrihan niya. Papatay na ang tatakbuhan na. So kaya nakakaligtas si David. Tignan niyo po yung favor ni Lord. Kapag kasama mo si Lord talaga, meron man mag-try sa'yong pumatay, hindi ko mamatay. Amen? Amen. And then, nung napakasawa na niya si Michal, meron na silang sariling tahanan. Another way na ginawa ni King Saul is, nagpadala siya ng mga men na nagmamatsyag para patayin si King David na hindi niya alam. For example, in the middle of the night. Ganon. So, nung nalaman yon ng kanyang asawa na si Michal, pinatakas niya si King David.
Okay? Hindi pa siya king, si David. No? Pinadaan niya sa bintana para siya ay makatakas. So from that time, siya po ay naging parang fugitive na. Kahit wala siyang kaso, walang ginawang treason sa kanilang kaharian, sa hari, ganun ang kanya naging buhay. At sabi po ng mga Bible scholars, at least ang kanyang pagtago ay 7 to 10 years. Biruin mo yun? 7 to 10 years kang tago ng tago sa pinakamakapangyarihang tao sa inyong lugar. Ganun kahirap ang pinagdaanan ni David before po siya maging hari. Amen? Grabe yung sacrifice niya. No? So, every time, alam niyo po ba bakit mayroong Book of Psalms? Kalahati ng Book of Psalms ay isinulat ni King David. Every time na meron mangyayari sa kanyang buhay, isusulat niya yung papuri at prayer niya through writing. Okay? Kaya po nagkaroon ng Book of Psalms. Buti na lang, naisulat, na-document ni David. No? Meron pong mga, one example, ito na pag-aralan ko siya during my devotion this week, yung Psalm 34. Nung po siya ay tumatakbo, no, tumatakas kay King Saul, siya ay naging desperado. Ang ginawa niya, pumunta siya sa lugar ng kanilang mga kalaban, ang mga Filisteo. Yung lugar kung nasaan ang bayan sa Gath. Okay? At doon, nagpanggap siyang baliw sa harap ni King Achish or Abimelech in other translation. No? Nagpanggap siyang baliw para lang hindi po siya patayin. Kasi ang akala niya, pag pumunta siya doon, hindi po siya makikilala ng mga tao. Pero nakilala siya. No? So, anong laban mo? Nasa syudad ka ng kalaban mo. Ikaw lang mag-isa doon. Ang naisip niya, magpanggap siyang baliw. Alam niyo po yun, yung laway niya, pinapatulo niya. Tapos nasa gate siya ng syudad. Yung wall ay ini-scratch niya. As if talagang may panggap niyang baliw. So, nung nakita siya na gano'n, hinarap siya sa hari. Sabi ng hari, nagalit siya, ba't therapy na ako yan? May kung kaya pang intindihan yan, ana. So, ginawa ng hari, pinatapon siya. So, pinaalis na lang siya sa syudad. Kaya kung hindi siya napatay. Nasulat niya tuloy ang Psalm 34. Ang ganda. Sabi ng Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people. For those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Nasulat niya po yan, nakatakas na siya. Amen? So, ang topic po natin ngayong umagang ito, baka nagtataka kayo, is how to respond in every season of your life. Ano ang tamang response kapag when things are high, great, good, happy, and what is the proper response kapag ang buhay mo ay pinabagyo? Things are not going well, parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Makikita po natin yan sa buhay ni King David. Amen? Amen. So, ang dami niya pong nasulat, no? So, isa na yon sa Psalm 34. And then yung naging hari na siya, naisulat niya ang Psalm 21. Sabi niya, Panginoon, sobrang galak ng hari dahil binigyan niyo siya ng kalakasan. Siya'y tuwang-tuwa dahil binigyan niyo siya ng tagumpay. Ibinigay niyo sa kanya ang kanyang hinahangal. Hindi niyo ipinagkait ang kanyang kahilingan, etc. and etc. In every season ng buhay ni David, panganib man, sa oras man ng pagkatakot, meron po siyang respond. At ang kanyang respond ay worship and prayer. Amen? Yun po yung unang point natin. Paano ba dapat tayo mag-respond sa buhay na ito? Life is not perfect.
Sabi nga nila, ang buhay daw ay parang gulong. Minsan ikaw ay nasa taas, minsan ikaw ay nasa ibaba. Amen? Paano ka dapat tumugon kapag ikaw ay nasa itaas at nasa ibaba? Amen? So yan po yung ating topic ngayon. Number 1 response should be worship and prayer. So yun po yung ginawa ni King David. No? Sa buhay niya, makikita po natin. Even nung nagkasala siya with Bathsheba, no? Pinapatay niya indirectly ang asawa ni Bathsheba. Ganun din, kung paano siyang gustong patayin ni King Saul na ipinapadala sa mga mapapanganib na misyon, ganun din ang ginawa niya sa asawa ni Bathsheba. Nung nasipatan niya, nung siya napapahinga, asipatan ni Bathsheba yung baba, mandi yun, kaya akit yun. Okay? And then, nag-desire siya sa heart niya na makuha itong babaeng ito. No? Kaya ang ginawa niya, nung nabuntis niya sa Bathsheba, no? Tinry niya sana na ipakita na anak yun ng kanyang asawa, pero dahil nasa war sila, no? Ayaw magsaya ng asawa ni Bathsheba at makisipin sa kanya. So, hindi natupad yung balak ni King David. So, ang ginawa niya, pinadala na lang niya sa misyon at tunay nga namatay yung asawa ni Bathsheba na yun. Amen? And even that, nung kinonfront po siya ng prophet, kinonfront siya. Okay, nawawala sa akin. Ayun, Psalm 51. Ito po yung nasulat niya. Sabi niya, kalimutan niyo ang aking mga kasalanan sa verse 9 at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu ng matapat. Huwag po akong ikaboy sa palayo sa inyong piling at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Amen? In good times and in bad times, worship and prayer ang laging tugon ni King David. Kapatid, when things are happy, when you are already blessed, binigyan ka na ng sasakyan, bagong bahay, asawa, anak ng Diyos, what is your response? Minsan o madalas, nagiging kaagaw ng Diyos ang mga bagay at tao na binigay niya sa ating buhay. Tama po ba? Nawawalan ka ng oras sa ating Panginoon. Dati ang tindi mo maglingkod. Dati ang tindi mo mag-pray, mag-worship. But because you were given with people, with money, with promotion, with a house, nasaan na yung worship at prayer mo, kapatid? Nakakalungkot po minsan. Pag makita mo yun, na ay, bless ni Lord, kaya may wala yun. Pag may wala yun. Minsan naman, pag nagkasala, nahihiya na sa Panginoon. Ayaw na rin lumapit. Pero tignan mo yung response ni David, oh. Lord, do not take away your spirit away from me. Kasi pwedeng gawin yun during that time. Pero this day of age, praise God because of the grace of God. Hindi umaalis ang Holy Spirit sa atin kahit na tayo ay nag-fall. No? Siya ay nag-i-grip. Amen? Pero tingnan niyo po yung response talaga ni David. Worship and prayer. In every season ng buhay mo, nagkasakit ka, healthy ka, worship and pray. Amen? Amen. Nawalan ka ng trabaho, na-promote ka, parehas lang dapat ang respond mo. Worship and prayer. Amen? Amen. Binigay yung gusto mo, hindi ng Panginoon. Worship and pray. Amen po ba? Amen. In every season ng ating buhay, ano ang ating tugon? Number 1, worship and prayer. So yung Psalm 34, no, binasa po natin. Taste and see that the Lord is good. Sabi po ganyan, no? Dahil nga naisulat to ni King David while on the run from King Saul. No? Sabi niya sa verse 1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras
Alam niyo po ba, ang halos kanta ng Hillsong ay galing sa Book of Psalms. Yung one thing, yung made me glad, no? Kung titignan niyo po, halos ng mga kanta ay galing sa sinulat ni King David. No? Sabi niya, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang mga gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Halikayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan. Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y Kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga umaasa sa Kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya ang kanilang mukha. Noong wala akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y Kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Subukan niyo at inyong makikita. Ito yung Tagalog version ng Taste and See that the Lord is good. Sabi ng Tagalog version, subukan niyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kayong mga hinirang ng Panginoon, mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kanya ba na? Kanya ba yung word ng Lord? Ang mga may takot sa Diyos ay hindi pagkukulangin ng kanilang pangangailangan. Amen? Worship and prayer in good times and in bad times. Ito ang tugon ni King David nung siya'y nagpanggap na baliw. Tignan po natin yung tugon niya. Gaano siya katinding mag-worship nung siya'y hari na. Basahin po natin yung 2 Samuel chapter 6, verse 14 to 23. Ang sabi ganyan sa verse 14, at sumayaw si David. Hari na po siya dito. No, siya na ang hari. Nakakaupo na siya, na-fulfill na yung promise ni Lord sa buhay niya, na siya yung next king. Ito yung tugon niya. Ito po yung eksena na kukunin nila yung Ark of the Covenant mula sa bahay ni Obed-Edom. Okay? Dahil nabalitaan ni King David, binless ng Panginoon si Obed-Edom nung nandoon sa kanya yung Ark of the Covenant. So ito na yung tagpo na kinuha na nila yung Ark of the Covenant at ibabalik na sa tolda na nasa Israel. No? So ito yung ginawa ni King David, verse 14. At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng espesyal na damit na gawa sa telang linen habang dinadala ni David at ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan, ayun nga po, Ark of the Covenant ng Panginoon. Nagsisigawan sila at umiihip ng trumpeta. Nang papasok na ng lungsod ang kahon ng Panginoon, dumungaw sa bintana si Mikal, kanyang asawa, the queen, no? Na anak ni Saul. Nakita niyang nagtatatalon at nagsasayaw si Haring David sa presensya ng Panginoon at ikinahiya niya ang ginawa nito. Siguro anong Mikal, it's not fit for the king, yung mga ta-action. As someone who was raised in a palace, because remember, ang kanyang tatay ay hari, no? Previous king. Of course, lumaki po sila doon sa firm and proper way. Diba? Tinuturuan sila. Ano ba dapat ang kilos ng prinsesa, ng hari, ano ba ang do's and don'ts, parang ganon. No? So, nung nakita niya yung aksyon ni David dahil sa kanyang pagpupuri sa Panginoon, ikinahiya niya ang kanyang asawa. And then, pag-uwi ni King David, sabi ng verse 20, na umuwi si David para basbasan ang sambahayan niya, sinalubong siya ni Mikal, na anak ni Saul, at kinot siya. Napakadakila ng araw na ito para sa kagalang-galang na hari ng Israel. Sumasayaw kang halos hubad na sa harap ng mga babaeng alipin ng mga opisyal mo. Hindi ka man lang nahiya. Verse 21, sinabi ni David kay Mikal, ginawa ko yon sa presensya ng Panginoon.
na pumili sa akin kapalit ng inyong ama o ng kahit sino pa man sa angkan niya. Pinili niya akong mamahala sa mga mamamayan niyang Israelita, kaya ipinagpatuloy ko ang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. At kahit na nakakahiya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin ito. Kahiya-hiya ako sa paningin mo, pero marangal ako sa paningin ng mga babaeng alipin na sinasabi mo. Verse 23, tignan yung nangyari sa kanyang asawa. Dahil dito, hindi nagkaanak si Gal hanggang sa mamatay siya. Grabe na. Matindi in worship ng King David. Amen? Talagang walang hiya-hiya. Diba minsan, no, pag anin mo, ay makapolo ko, masakit. Magtasgaman, makahilas ko, masakit. Maglundag-lundag. But the king, na nung susunod na rin king, wari po niya retang kayang corona, retang kayang ginto siguro, diamond, so na ano pa man. Mga rubia. Tamo balo, pero ang sabi ng mga niya, todo worship yung Lord. Amen? Andiyan po tiyan dere nga, wala yung pakialam. Basta mag-worship yung Lord. Katayang na siya yung pera mababa, at katayang na yan ang pera matas kin lugar daw. He still worship God. Matindi. Amen? Ayan, ano pong excuse lang. Kahit maganda yung suot mo, kahit tingin mo mataas na yung posisyon mo, kailangan todo worship pa rin po tayo kay Lord. Amen? Amen. In the good times and bad times, in the high and in the lows ng ating mga buhay, gayahin po natin si King David. Ang kanyang tugon lagi, worship and prayer. Amen? Pangalawang tugon po ni King David ay faith. During the time na po siya ay, alam po natin, nang inanoid na siya as the next king, meron po tinatawag na wilderness season na nangyari sa kanyang buhay. Hindi po kaagad-agad siya ay pinaupo ng Panginoon. Meron po ginawang preparation ng Lord para doon sa kanyang given task. So nag-antay po siya sa timing ng Panginoon. During the time po na siya ay tumatakas kay King Saul, binigyan siya ng dalawang pagkakataon ng Panginoon para patayin si King Saul. Una, ay nung nagpunta si King Saul upang magbanyo doon sa kuweba kung saan nagtatago si King David o si David at yung mga tao na sumama sa kanya. Kasi kung babasahin po natin yung I think 1 Samuel, meron pong mga tao na sumama kay King David sa kanyang, dahil kung manonood po kayo ng mga Korean novela, di ba kapag ikaw ay nagkasala, buong pamilya mo, damay. No? Buong lahi mo, buong angkan mo, pwedeng ipapatay ng hari. So during that time, hindi lamang po si King David ang tumatakas mula kay King Saul, pati ang kanyang pamilya. So on that cave, kasama niya kanyang pamilya. Meron din pong sumama sa kanya na later on, yun yung 400 soldiers na naging kasama niya, no, naging close or inner circle ni King David. Ang mga tao ito ay, sabi ng Bible, maraming utang, discontented sa kanilang government. Okay? So mga problema ang pumunta, sumama sa kanya. So sila ang mga tao na nandun sa kuweba. Dahil nga, hindi magsaksid-saksid ang mga inuutusan ni King Saul sa pagpatay sa kanya. So one time, sumama na siya sa pagdakip kay King David. So sumakit ang tiyan niya. Pumasok siya sa kuweba para mag-CR. Okay? Hindi niya alam, nandun si King David at ang kanyang mga kasama. Ang sabi sa kanya ng kanyang mga kasama, humingi ng chance mo. Ano? Kasi, syempre po niya, wala na lang tao, madalutong. Mag-CR ka siguro, mag-concentrate siya, kaya magpapalbal na. Sabi ng mga, patay mo na yan. O na nga ng King David, ali nga na.
Yung ginawa ng King David, pinutol niya yung part, yung tela ng kanyang robe ni King Saul. Para lang malaman ni King Saul na may chance na napatayin ni King David si King Saul, pero hindi niya ginawa. Kasi ang pinapaniwalaan ni King David, kung ang Diyos ang naglagay, ang Diyos din ang mag-aalis. Mo na may take shortcut. Pwede na yung patayin niya. Baka na makalulog na yung pwesto kasi yan ang next anointed king. Pero hindi po yung ginawa ni David. So, nung natapos na si King Saul sa kanyang pagsisiya, nung medyo malayo na siya sa kuweba, so bigaw si King David, no? Para patunayan na may chance na siyang patayin si King Saul at hindi niya ginawa. Just to prove na King Saul ay mo kalaban, dapat ay mo papatayin, wala makating puri ng parang yun yung message na gustong iparating ni King David na parang balita, no? Kasi na naman buring ka yan eh. Hindi naman kita parang gustong saktan, parang gano'n. No? So nung nakalayo na si King Saul, so iyaw si King David, si David, sabi niya, King Saul! Second chance na binigay ng Panginoon sa kanya, pinatulog ng mahimbing ng Lord ang buong kawal at si King Saul. At nandoon si King David, nakita nila yung kanilang camp. So pumunta si King David. So meron na naman siyang chance na patayin si King Saul. Pero ang ginawa niya, kinuha lang niya yung kanyang water jug at spear. Okay? So sinabi, and then nung nakalayo na si King David, dala-dala yung mga bagay na yun, sumigaw na naman siya. King Saul, anong makanyan? O niya, ano pa pala niya ang water jug ng mongkay? Just to prove that hindi na naman chance na patayin eh, pero ay nagawa. So, ganun po yung respond ni King David. Kahit pinapatay na, meron pa rin po siyang faith kay Lord. No? Nag-antay po siya sa timing ng Panginoon. Kung kailan po talaga siya iuupo doon sa pwesto. Amen? Bakit? Alam niyo po, ito ang problema ng tao. Kapag tayo ay nag-worry at merong anxiety, it's because nawawalan tayo ng control sa sitwasyon. Sinabi ng doktor, at itong malalang sakit, you only have 6 months to live. Imbis na 6 months, 2 weeks na yun, kasi may worry, may depression, may pain. Bakit? Kasi wala kang control doon sa naging diagnosis sa'yo. Amen? The root cause of fear, worry, and anxiety is when you feel you don't have control. Sa work, wala kang control sa oras mo, kaya nai-stress ka. Madalas ayaw mo yung work mo kasi, sila na lang papaandar ng buhay ko. Ganun yung iyong point of view. Dahil kung anong gusto nilang ipagawa sa'yo, ipapagawa. Amen? Amen. Pero tignan niyo po yung response ni David. Hindi mo madaling mag-wait. Lalo na pag may chance ka na mag-grab mo yung dapat para sa'yo. Amen? Pero yung faith ni David na kay Lord, ang sabi niya, kung para sa akin talaga to, mapupunta talaga para sa akin. Ganun po ang faith ni David. Kaya may shortcut. Kaya ginamit nanong walang strategy and devices just to manipulate the situation. Talagang yung faith na siya ang Lord. Lord, nung para ka na ako para ka na ako Alam niyo po paano namatay si King Saul? Nag-suicide siya. Nung sila ay kalaban nila ang mga Philistines, napana siya. Ngayon, dahil sa pagkapana niya, naging sugatan siya. Sabi niya sa armor bearer niya, patayin mo na ako, ay bisang marakap ka ng Filisteo. Munang-munang hindi makakarin Pangatwa, bisang matorturan. Ano yung armor bearer? Ang puwagawa, ginawa niya, siya mismo, yung kanyang, sword, siya mismo ang parang nagpadapa. Okay? Para po siya ay makitil yung kanyang buhay. So, nag-suicide po siya. Nakakalungkot. Dahil pati si Jonathan, na best friend ni King Saul at ang kanyang dalawang kapatid pa,
namatay din po during that time or that day sa battle na yun. Okay. So, ganun po ang nangyari. Si Lord mismo ang nag-end doon sa kanyang paghahari through that situation. Kaya po, hindi ginalaw ni King David. Hindi ginalaw ni David si King Saul. Amen? Kahit na kung titignan mo, meron na siyang right para gawin yun dahil pinapatay siya eh. Considered na siyang enemy. Amen? Pero yung response niya is faith. Manayok kaya ka, Lord, I will trust in your timing. Kapatid, madalas nagkakamali tayo dahil nagmamadali tayo. Sabi ng Bible, ang nagmamadaling yumaman ay napapahamak. Sino na po dito yung na-scam? Kasi nagmamadali tayo na lumaki yung ating puhunan at pera. Nangyari po sa akin yan. Kasi nagmamadali na magkapera. Buhay ni David. Amen? Kahit wala po siyang ginawa, si Lord ang kumilos. Amen? How should we respond? Worship and prayer. Pangalawa is faith. And lastly, paano po tayo mag-respond in every season ng ating buhay? Lastly is to seek God's presence. Huwag natin kang muling mangyaring breakthrough kay Biyang kapatid. Inisip mo, Lord. Aliway kang opportunity. Amen? Bakit? Inobro, in business, ay daluyan lamang ng pagpapala. Your source is God. Amen? May ka-work po ako, operations manager. Na-hire namin siya November 2024. Yeah, November 2024 siya nag-start sa company namin. And then, after 8 months, tinawagan siya ng executive director. Last day mo na to, ano? Eh, then, pero ba? You are not fit for the job, ano? Last day mo na. Kaya yung Amerika po, yung sweet ang 30 days, mag-render pa. Kaya lang po, kung bulit ang angla ko, o nung mag-resign ko, itang allocate ka, mag-stop na ako mag-work. So, nung hindi ka mobre ang gawat mong source, ma-depress ka, panigurado. Because a business can close, sige ka, wait during pandemic. And kinobra, akakit ko. Metong nasabihan yung boss mo, lakod na kahit na nakabulit performance, ala na. Pero pagbalo mo, i-Lord ang source mo. Amen? Alang fear, alang anxiety, alang worry. Bakit? May source mo yan. Amen? Andiyan masira itang pera faucet. Palitan niya ito. Amen? Basta yung may sira, ay may wala itang source mo. At yung pamuring dumalo. Amen? Mga tayo po yung King David. So David's one thing, in Psalm 27 verse 4, one thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to meditate in His temple. Yung ultimate desire ng Lord, ay ng David, is not even the pagiging king. Ang pinaka-desire ni King David is just the presence of God. Amen? Katindi na po ni Daniel. Madalas rin tao lang one day, Lord, kapag sinabi lang, ating blessing kayo na, punta kayo. Hanggang ngayon mag-worship, punta na rin ang blessing. Hanggang sa Vermont Mural, kahit baha-baha kayong dalan, punta na dito. Kasi mas mahalaga itang opportunity, pero kapatid, ganda po magkamali. Yung source mo, Chukeni. Amen? King David, yung respond ng King David, presence ng Lord. I will seek God's presence. Amen? In good times, in bad times, I will seek God's presence. Amen?
And sabi na po kay Psalm 16:11, "You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy." Para kang King David, yung makasatisfy kayo yung presence ng Lord. Naranasan nyo na po itong tigmaba yung gamit. Masaya kayo one day, 1 week, 1 month. Pero kaya rin na dito, wala na. And ako ulit satisfied. Bisa na ka namang new goal, new things, new level of success. Kasi ako may satisfied yan ang minuto yan. Nakakasagot po? Kasi sabi na yung Bible, yung makasatisfy mo yung presence ng Lord. And David found that secret. Amen? Kaya grabe akong mag-worship ni King David. Hari niya kanya. Luban, nakakaguluisip, mabayad na niya na gano'n. Amen? Bakit? Di ba may source mo yan? Amen? Kapatid, kapag iniwan mo yung presence ni Lord, ikaw ang lugi. Amen? Ikaw lugi. Lahat ng kailangan mo na hindi mabibili ng pera, nasa Panginoon. Makakabili ka ba ng 1 kilong fish sa labas? Pasalwala mo may 1 kilong fish, kailangan kaya mo for this day. Amen? Fish da, meron. Kaya dito may bili kayo. Peace that surpasses all understanding. Amen? Kaya kapatid, ito po yung dapat natin gawin. We should cultivate our awareness of God's presence. Amen? Marami po hindi po natin nararanasan. Kaya na-appreciate ko po yung worship kanina. Hindi nagkamadali. Talagang nilalasap, ninanamnam yung presence ni Lord. Amen? Many Christians are too busy dahil sa mga bagay-bagay na iba. Sabi na, mapagal ko mapagal na akong maglingkod kang Lord. Example. Mapagal na akong sumunod kang Lord. Tutuwa rin ni Lord yung obra na pagawa ng Lord. Diyan mapagal. Nung i-assess mo, pinakang oras mag-obra, 40 to 50 hours a week. Kasi habi biyay. Yung prepare 40 to 50 hours a week. Inugugulan mo yung obra. Kaya mag-cellphone ko, 2 to 3 hours, lang mo na, 4 hours maximum. O, na nung mas mapagal mag-worship, pinataka mo pong oras kayo, 2 hours. Tutubang makapagal yung Sunday service? Ali! Once a week yan mo, kahit 2 hours ka, mapagal ka, ika naman. Niloko mo yung sarili mo. Sabi po ng word ni Lord, "Come to me, all of you who are weary and will have heavy burden, and I will give you rest." Kaya sabihin mo, in ministry yung makapagal. May loko lang eh. Recently, may pa-check up ko. Kaya ng OB ko. Sabi na, ito na ka bang mag-obra? May stress ka ng mga niya gagaya ako. Mga tapo ako. Ingagad dito kayo isip ko, ito na nga pa yata ang mag-serve yung church. Ito na nga pa ang mag-gaya ako. May stress ko. Kaya later on, pero realize na lang ni Holy Spirit. Anya bago kayo kung sabihan tayo, 40 to 50 hours na mag-obra, in ministry pa talaga, yan makapagal. Dali, di ba? Kasi bakit? Pinakang oras maligar, alam mo na mo kay Word of God, 4 to 6 hours. So, sige. O, kahit mutakin, mag-preach ka 2 hours, 8 hours. So, sabi mo naman, 10 hours mo yung volunteer mo kay church. Tutuyo ba talaga gagawin mo for the Lord, yung makapagal? Haliman, di ba? Ingobra mo, 12 hours ka pa pina. Amen. Seek God's presence. Ikaw yung gaya. Anya, ito mo. Tinong namin yung daya ko. Wala na. Oh. Amen? Pag yung tulutan mong pinigilan na ang sitwasyon, nakal-excuses ka pa tayo. Nakal-excuses
excuses. Pag in-entertain mo ito, ikaw sangkot. Amen? Amen. Si Lord po ang nagbibigay ng oras mo, lakas mo, galing mo, yung hangin na hinihinga mo galing sa Diyos. Amen. What if di ako ng Lord yung oxygen? Kita mo lugar mo. Pero kaya ako nakakamustahan pa rin. Kumusta ka? Eh may pagpalit ni Lord kayong tao, pera, na ano pa mang bagay. Kasi Lord, yung sigurado po ang alamin solusyon hindi ang sitwasyon. Amen? Amen. Alam niyo po, may pagkwento kay Kuya Abe. Sabi ko, very Lord, hindi ako pa. Tinigyan po, pero nawawa ko sa Lord kayo. Ayan po yung kayo, automatic kong kakalit ng problema kay paligid ko. Inisipan niyo, patindihan niya ang Lord yung commitment. Amen ako ni Lord. Andiyan yung asawa ko, yung anak mo, layo. Amen? Kaya kung kapatid ko na lalo pa rin kapamilya yun, tatangurin yung panahon dito. Pagigit ng Lord talagang matatagigyan ang pananampalataya. Ang lalo yung repita. Amen? Praise God. The right response in every season of life. Worship and pray. Faith and seek God's presence. Amen? Sabi na po in Psalm 65 verse 4, mapalad ang taong pinili nyo at inanyayahang manirahan sa inyong templo. Lubos kaming magagalak sa mga kabutihang nasa inyong kahanan, ang inyong banal na templo. Sabi na po ng Bible, every good and perfect gift comes from the Lord. E gano'n ang gawa ng tao ting side effect. Minun kang panunod ting side effect. Pero pag pedalingan ang Lord, ang side effect. Amen? E gano'n ang gawa ng tao. Sabi ko bigang Abel, nanon pa kayang pwede tayong kanan ako na. Pero yung gawa na ng tao, at ilang antibiotic, at ilang pesticide. Makakarok lang ang kayong katao na kumanan. Ayan na ni Bible, every good and perfect gift comes from the Lord. Yan mga lang yung lawa ni Lord. Sabi ng Peter, Lord, nung lakwanda ka or nuwari-wari mani ba na niya? Eh wari, ba't kaya ka ba? Amen? Niya kapatid, putang tatakot ka, chuakin pero mababa ang sitwasyon. O pero masayang sitwasyon na hindi. Feel like you are succeeding, hindi ka breakthrough na ka, o wala ko, manaya ka kalupa ng King David. 7 to 10 years din pa nagalang just to kill. Eh, wala makapagalita? Di ba ba? Makapagalita? 7 to 8 years? Ay, 10 years? They're trying to kill you. Wala ka mang gawang marok. Pero the response of David is just seek God's presence. And to just trust in the Lord. Wait in the Lord. Ito ang kayang salvation. Sabi na in Psalms 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Worship and pray. Amen? Nung ating kamang lakwa, naliway tayo, Lord. Amen? Niya po kasantingin kayo ng David. Amen? Dahil kakuha ko yung life ng David. But those are the 3 points that I want to give. Niya kapatid, ko takukuya kayo. What is your response? Kung tali ka tatakot ka, mga problema ka, o masaya ka. Do you trust God enough to let go of the control? Amen? And do you crave His presence more than His blessing? Do you crave His presence more than the blessing? Ito ang mag-worship, ito ang mag-pray because we want the blessing alone. But we want the blessor. Amen? Kaya talagang tapong yan, mag-worship tayo. Patugtog tayo po itong main big lang.
Amen. Are you blessed? Hindi ko pong iguagin word ng Lord. Amen. Let us encourage one another. Ito ang tutok ng Amen. Kaya parang magsunod kang Lord. In good times and bad times. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you for your word, Lord. We have learned today the right response in every situation, in every season of our life, or low situation, or baka nasa magandang sitwasyon po kami, nakalimutan po namin na kayo po ang dahilan ng lahat ng nararanasan po namin. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. If mali po yung aming mga naging tugon in the past, sa aming po mga situation in life, O God. Lord, I pray, bigyan mo ng kauhawan ang aming puso at kaisipan sa iyong presence, O Lord God, sa iyong salita. And I pray, O God, na pagtiwalaan po namin ang inyong timing sa lahat ng meron nakalaan para sa aming mga buhay, kagaya ni King David. At habang nag-aantay po kami, tulungan niyo po kami, Lord, na mag-prepare sa aming mga pinapanalangin. At Lord, help us to always pray and worship you. Help us to make this our lifestyle, O God. Hindi lamang po tuwing Sunday, tuwing nagpa-practice, O God, but Lord, in our daily private life, meron po kaming worship. Meron po kaming prayer in our hearts, O God. Pagising pa lamang po namin, nais na po namin umawit ng papuri sa inyo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat po. Kung manamitin ko lang ang Panginoon, make me glad. Thank you, Lord. Lalahanin po natin ang pagkakaroon ng Diyos. Habang nilaamin po natin yung awitin ito. God bless the Lord with all your soul, with all your strength.
sigurado, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming sitwasyon. Pwede ang nanay makalimutan niya ang anak. Pero ikaw, Panginoon, never mo kami makakalimutan. Yan ang sinabi ng isa ni namin. And we just want to thank you right now for your faithfulness to us. Even sa mga panahon na kami ay naging faithless, naging unfaithful sa iyo, Panginoon. Kami ay nanlamig, tumalikod sa iyo na namlay. Pero salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan that you continually is seeking us, O God. Pinapabalik mo kami sa iyong presensya, Panginoon. At salamat po sa buhay ni David, Panginoon, na kahit anuman ang kanyang kinaharap, siya ay nag-respond ng tama, Panginoon. Siya ay nag-worship, siya ay nag-pray, Lord. Siya ay nagtiwala sa iyo, Panginoon. At talagang sinikan niya, Panginoon, more than sa breakthrough, sa blessing, sa pangako mo sa kanya, Panginoon. Kaya Lord, I pray ng aming po mga puso ay maging pusong naghahangad sa iyong presensya, Panginoon. Hindi na mga material na bagay na kaya mong ibigay sa amin, Panginoon. But your mighty presence in our lives, O God. Gawa, Panginoon, punuin mo kami ng iyong presensya sa araw-araw. And we pray for strong faith, Lord, right now. Bigyan niyo po kami ng pagtitiwala na alam mo ang iyong ginagawa. Alam mo ang timing na perfect sa lahat ng pinlano mo sa aming mga buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, makita niyo po kami nagpupuri, sumasamba, kahit anuman po ang meron sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, salamat. We will rejoice even in battles. We will rejoice even in tribulations, Lord, dahil pinapatatag niyo ang aming commitment sa iyo, Panginoon. Maaaring meron ng sumuko, Lord, sa iyong pagsunod sa iyo, pero kami, Panginoon, we will continue. Nawalan man kami ng mahal sa buhay, hindi man natupad ang aming pinapanalangin. We will continue to worship you. We will continue to pray to you, Lord God. Dahil ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang nagligtas sa amin. You are our shield, our protector, our deliverer. Kayo po, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin. Sa testimony o maririnig namin sa iba, ba't kami mismo, Lord, mararanasan po namin yung goodness mo sa aming buhay. Salamat po, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nandito. Even yung mga kapatid namin online at wala po dito, we pray that you touch them right now with your hand, Lord God. Mag-usap ka sa kanila. Kausapin niyo po sila, whatever their situation is, Lord God. Maraming salamat. We give back the glory, all the honor, and praises unto your name. In Jesus' name. Amen. Salamat po natin yung talagang the best job para sa Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. We will all be seated and tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-worship sa Panginoon through our tithes and offering. And I would like to call Tita Lani to give us a short exhortation for our giving. Maulan na umaga sa bigyan ko. Malamig din. May babasahin lang ito ako. Bago tayo wala ko saan. Bakit tayo nag-ikapo? Sa tanong. Ang ikapo ay hindi sa atin. Ito ay para sa Diyos. Upang may makain o magamit sa kanyang tahanan, yung tahanan ay church. Na ibig sabihin ay magamit sa pagpapalago ng gawain o mission ng Panginoon dito sa lupa. At mapaghanda ang tao sa malagong paglilingkod hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Ang ikapo ay para sa Diyos, ayon sa ating Panginoon na mayroon para sa tao at para sa Diyos. Sa Matthew 22, verse 21, Jesus
Jesus said, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." Ayon sa Corinthians 2 Corinto 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbigay ng masaya. Okay. Ang pagbibigay ng ikapo ay hindi sa pilitan, kasi it's the relationship between you and God. Kung totoong lumago ka na, sundin ang kalooban ng Diyos. Bukal sa puso mo ang matapat na pagsunod. Ayon sa Santiago 4 verse 17. Sige po, tayo ay manalangin. Tatawagin po natin ating mga ikapo. Sobre. Panginoong Isus, maraming salamat po sa mga biyaya na iyong ibinibigay at ibibigay pa. Nawa ay pagpapalain ng biyaya mula sa inyo upang may pagpatuloy po namin ang pagbibigay ng handog ng ikaw para sa ikakabuti ng iyong tahanan, Church. Ito ay aming hinihiling sa ngalan ng Panginoong Isus. Amen. Kayo po ay darako, mga kapatid, sa ating pong communion sa Panginoon. Tinatawagan tayo ay manalangin. Dakilang Diyos naming Ama, kami ay nagpapasalamat, Lord God, sa masarap na mga salita mo, Panginoon, na aming napakinggan sa umagang ito. Salamat, O Diyos, na tunay, Panginoon, na Ikaw siya nagtuturo sa amin, Lord, kung paano kami mag-respond, Panginoon, sa iyo. Gawin mo, Panginoon, aming mga puso, aming mga buhay, Panginoon, Lord God, ay pagharian, Panginoon, ng kadakilaan mo, O Diyos, ng pag-ibig mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, O Diyos, sa umaga dito. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, at nagpapakumbaba, Panginoon, at nagmihiling, O Lord God, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, at hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, O Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, kami ay tunay, Lord God, na nag-aalala, Panginoon, ng Holy Communion, Lord God. Lord, ito ay aming gagawin, Panginoon, dahil sa ito ay iyong inutos bilang pag-aalaala sa iyong pagkabuhay ng maguli at sa iyong muling pagbabalik, O God. Nawa ito, Panginoon, ay patuloy na magpatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya, at ang kapangyarihan nito ay dumaloy, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran at paglilinis mo, Panginoon, sa amin, at tulungan mo kami mabuhay, Panginoon, na malaya, Panginoon, sa kasalanan, O Diyos. At ang pangalan mo ay mapapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tanggapin po natin ang simbolo po ng katawan at ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Sabay-sabay po natin kakainin natin. It's your love that cleanses me. It's your blood that gives me life.
sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Subo po natin. Praise God. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Gayon din naman, tas po natin ang ating pong mga saro. Matapos maghapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa muli niya at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom na hindi kumikilala sa Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Purihin ang Panginoon at tuloy nga po, Lord, kami ay nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa amin, O Lord God. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig, O Diyos. Dalangin namin na ito ay tunay na tumimo sa aming puso at isipan at di namin makalimutan, O Lord God, na magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon, at pagtibayin ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, Lord God, na we will always seek your presence in our life, O Lord God. Lord, for in your presence there is peace, there is joy. In your presence there is fullness of joy, O Lord God. And in your presence, Lord God, tuloy, Panginoon, na kami ay pinagpapala mo, O Diyos. Nangungusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. O Diyos, pagpalain mo kami, O Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you and fill you with His Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen.